What is an unmodified opinion? So ito po yun, no? Unmodified opinion, also referred to as unqualified opinion, is an opinion issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared. Tingnan nyo ha, are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. For this purpose, the auditor's evaluation includes consideration of quantitative and qualitative materiality established based on the prescribed COA's audit guidelines. As such, an unmodified or unqualified opinion does not, tingnan nyo, makinig kayo, mga DDS na mga bugok, ha? An unmodified opinion or unqualified opinion does not, ulitin ko, does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit, nor there were no uncorrected misstatements as at year end. Naintindihan niyo ba? O hindi niyo maintindihan kasi bugok kayo at mga gago? Okay, i-ano natin ha, Tagalogin na natin. Yung unmodified opinion daw, ang ibig lang sabihin yan ay hindi daw, no? Sabi dito, does not necessarily mean. Hindi ibig sabihin na walang mga mali sa mga statements na nakita ang audit, at hindi rin ibig sabihin na walang mga mali doon sa mga nakita na mga isinumiti. So, ibig sabihin ng unmodified opinion, nag-comply lang sila, nagpasa lang sila. Pero, ang COA kasi, nalaman natin na ang COA, once na magpasa ka pala dyan ng resibo, kahit mali-mali pala ang resibo mo, kahit hindi pala totoong tao, tinatanggap pala nila. Diba yan yung lumabas sa hearing? Kaya nga, diba, parang nagalit nun sina Akop eh. Na, ibig sabihin, ministerial lang pala ang trabaho nyo? Ministerial lang? Tinatanggap nyo lang pala mga resibo, hindi nyo na pala inaalam kung totoong tao yan. So, paano ninyo mababantayan? COA pa naman kayo, supposed to be kayo ang nagbabantay ng buwis ng taong bayan, ng pondo ng taong bayan. Paano ninyo mababantayan ang mga pagnanakaw sa gobyerno kung ina-accept nyo lang pala basta-basta ang mga resibo without scrutinizing kung totoo ba yan, kung totoong tao, mga recipient o whatsoever? O, diba? Kaya nagalit noon si Akop at yung iba pang mga kongresista. Dahil nalaman nila, COA mismo ang nagsabi, yung mataba na lawyer ng COA, yung palaging tinatanong, na kapag sumasagot siya parang, minsan, nangangapa. Parang nakikita mo, parang gustong pagtakpan ang vice-presidente. May nagsabi pa nga, di umano ay mga bayad yan. Kaya mukhang gusto nilang pagtakpan ang vice-presidente. Or baka mga takot na itsugi. Kasi di ba sa panahon ni Duterte, pinagbantaan niya ang COA. Sabi niya, mag-kidnap tayo ng COA, i-torture natin. Tapos doon naman sa talk of the people niya, ang sabi naman ni Duterte, ihulog na sa hagdanan yung COA. Para wala na daw COA. Diba? So, kaya mga kaibigan, ito ang masasabi ko maling-mali po ang sinasabi ng mga DDS, no? Nagmumukha lang kayong mga tanga at mga bobo na wala kayong kaalam-alam na ang akala nyong rating na unmodified opinion, akala nyo malinis. Mga tanga lang talaga kayo at mga bobo na hindi nyo talaga alam, no? Alam nyo, hindi ko na alam kung anong gagawin sa inyo. No? Hindi ko na alam. Ay, my God, mga DDS. Ano bang klaseng utak meron kayo? Anong utak mayroon kayo, mga DDS? Ang bobobo nyo?
Ang bobo nyo, mga DDS. Grabe. Napaka-bobo nyo. Ang tatanga nyo. Grabe kayo, mga DDS. Ang bugok nyo, ang tatanga nyo talaga. Nakarinig lang ng unmodified opinion, akala malinis. Grabe, ang tatanga, ang bobobo. Ay, ako talaga, kaya nga siguro, talagang ayoko na magturo, no? 8 years lang ako nagturo. Tapos ayoko na, no? Kasi, lalo na nung nakapagturo ako ng high school, talaga namang gusto ko lang sabihin, ang bobo nyo. Diba? Ay wala talaga, hindi ko talaga kaya i-tolerate ang mga tanga. Kasi yung bobo mga kaibigan, yung mga slow learner, maintindihan mo pa yun eh. Slow talaga sila eh. Slow learner. Pero matuturo yan, galang. Pero pag sinabi mong tanga, talagang tanga, ay, masahol yan. Yung bang alam na nila na mali, pero pinanindigan kasi sila ay mga tanga. Yun mga kaibigan, no? Pinaninindigan dahil alam nila na sila ay mga tanga. Okay. So yan unmodified opinion katulad ng ginawa ng Vice Presidente, no? So unmodified opinion po ang rating kasi nag-comply. Kailangan ito, bigay nyo yung mga resibo ng mga beneficiaries. Ibinigay. Merong mga resibo ng beneficiaries. Pero hindi mga totoong tao. Hindi na po chinek ng COA kung mga totoong tao yan o whatsoever. Hindi sila mga totoong tao. Basta nag-comply lang sila, nagbigay ng mga resibo. Pero hindi mga totoong tao. Kaya ulitin ko, anong sabi ng COA dito, mga kaibigan? Ano daw ibig sabihin ng unmodified opinion? Does not necessarily mean, hindi ibig sabihin, no, na walang misstatements, na hindi ibig sabihin na walang mga mali doon sa mga nakita, no, na mga inaudit. Hindi ibig sabihin na walang mga mali o walang mga misrepresentation, no, doon sa kanilang mga dokumento. Hindi ibig sabihin na ang mga dokumento na ibinigay ay walang mga mali. Hindi po. Ang ibig sabihin lang po ng unmodified opinion ay nag-comply. Pinasubmit ng lahat ng beneficiaries, nag-submit. Pinasubmit ng mga kung ano yung mga programa na pinaggamitan ng confidential funds or whatsoever, sinubmit. Pero maraming mali. Katulad na lang nung sinabi ng OVP, saan ginamit ang confidential funds? May libreng sakay. Merong tree planting. Hello! Ano po nakalagay sa circular? Ang confidential funds ay hindi maaaring gamitin sa mga ganitong klaseng aktibidades. Ang confidential funds ay kailangan gamitin lamang sa mga activities na may kinalaman sa seguridad. Yun lang po yun. Ganon lang kadali. Kaya nga siya confidential funds. Kaya nga nakakatawang isipin, mga kaibigan, na habang nag-hearing noon, no, sa Kongreso tungkol sa saan pinagamit ang confidential funds, mga unang hearing to ang sinasabi ng OVP, sinasabi nina Sara Duterte, may mga tree planting daw, may mga libreng sakay. Hello, sabi nga ni Raul Manuel, no? Tree planting, kailangan ba dito ng ano? Ano yan? Magti-tree planting ka, kailangan pa lang confidential funds? Magdilibreng sakay ka, magko-confidential funds pa? So kung yan ang mga pinagamitan ng mga confidential funds, bakit sasabihin ni Sara Duterte na ayaw niya, hindi niya daw pwedeng sabihin yung mga pangalan ng mga recipients? Ibig mong sabihin, hindi mo pwedeng sabihin yung pangalan ng mga nagtatanim? Kasi tree planting ang activities niya, tsaka libreng sakay. Ibig mong sabihin, hindi mo pwedeng sabihin kung sino yung mga nag-benefit ng mga libreng sakay mo?
Sino yung mga binayaran mo para matupad yung mga programa na yan? Kasi yan yung pinagamitan niya ng, ng confidential funds eh. Tree planting. Libreng sakay. Meron pa yung mga meeting-meeting daw nila na, my God, meron pa yung nag-purchase daw ng medicine. My God. So maraming mali. Diba? Maraming mali dun sa kanyang confidential funds, mga kaibigan, no? So malinaw na tayo dyan, sinasabi po ng COA mismo, pag binigyan ka ng rating na unmodified opinion, hindi ibig sabihin na walang mali. Hindi ibig sabihin na walang flag doon sa mga pondo na nagastos. Hindi ibig sabihin na malinis, kundi nag-comply ka lang. Yung mga kailangan na i-submit mo ay na-i-submit mo lang. Yun lang yun. Pero hindi ibig sabihin na walang mali sa mga sinubmit mo. No? So, ano pa sabi dito? Moreover, this does not entail that the audited agency fully complies with all the laws, rules, and regulations, or that the uses of funds on the agency's programs, projects and activities are economical, effective, or efficient. So, ano sabi dito? Moreover, this does not entail that the audited agency fully complies with all the laws. Hindi daw ibig sabihin na nagkaroon ka ng modified opinion, hindi ibig sabihin na yung ahensyang yan ay nag-comply or sinunod ang lahat ng batas, lahat ng mga rules, lahat ng mga regulation sa paggamit ng pondo na yan. Malinaw, diba? Malinaw. Malinaw na malinaw kung anong ibig sabihin ng unmodified opinion, no? So, hindi ibig sabihin na effective at efficient ang paggamit mo ng pondo. Diba? So, malinaw. Malinaw, mga kaibigan. Malinaw, di ba? So, yan po ang unmodified opinion. So, alam niyo na ngayon kung anong ibig sabihin ng unmodified opinion. Alam niyo na.